posibleng mawala ng internet ayon sa mga scientists sa Amerika? Ang internet, signal at maging ang ating kuryente ay mawawala dahil sa solar superstorm. Ayon sa pag-aaral, napakalakas at napakaaktibo ng ating haring araw ngayon. Mayat-maya ang pagsabog nito na nagre-release ng plasma at high amount of frequency. At dahil dito, ang pinangangambahan ng marami, ang ating mundo ay posibleng tamaan ng solar superstorm in the near future ng ilang linggo, buwan at maging taon. Ano nga ba ang solar superstorm? Paano nito mapaparalisa ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao? Ano ang gagawin mo kung mawala ang internet at electricity? At gaano katotoo na ang solar superstorm ay base di umano sa hula ng The Simpsons? Yan ang ating aalamin. Sa modern world at digital era, nakasanayan na ng maraming tao sa mundo ang paggamit ng internet. Ito ang basihan natin sa communication, navigation, connection at maging bahagi na ng trabaho ng maraming tao at kumpanya. Kaya ang pinangangambahan ng marami ang posibleng pagkawala nito. Ang itinuturong salarin ng internet apocalypse sa loob ng ilang buwan o mga taon ay ang nakaambang pagtaas ng solar activity ng araw na maaaring magdulot ng solar storm. Walang internet, walang GPS, walang Facebook, YouTube o kahit mga Wi-Fi connection. Ano ang epekto nito sa estado ng ekonomiya at ng lipunan? Kakasaka ba sa No Internet Challenge? Ang sun o ang araw ang sentro ng solar system na kinabibilangan ng ating planeta. Kung wala ang araw, walang mapagkukunan ng enerhiya ang lahat ng planeta sa loob ng sistema nito. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit meron tayong sapat na tubig dahil sa water cycle, kung bakit nabubuhay ang mga halaman, tao at hayop dahil sa proseso ng photosynthesis at marami pang iba. Ito ang nagsisilbing ama ng ating tahanang planeta. Binubuo ang araw ng hydrogen at helium. Kapag naghahalo ang dalawang atomic elements na ito sa core o loob ng araw, o kung tawagin ay nuclear fusion, umaabot ng milyon-milyong degree Celsius ang temperatura ng araw na siyang nagbibigay enerhiya sa forma ng init at liwanag. Ang enerhiyang ito ay inilalabas ng araw sa anyo ng solar radiation. Sa mga piling okasyon, maaaring tumaas ang aktibidad ng araw, kaya nagkakaroon ng solar flares at solar corona. Ang solar flares ay ang biglaang paglabas ng malalaking dami ng enerhiya, liwanag at init mula sa solar surface. Samantalang ang solar corona ay gaya din ng solar flares. Ngunit kaya ito tinawag na corona ay dahil nangyayari ang solar activities nito sa malaking bahagi ng solar plasma at magnetic field sa palibot ng araw na tila isang corona. Ang solar storms na kilala rin bilang space weather ay nangyayari kapag ang araw ay naglalabas ng matinding bugso ng electromagnetic radiation. Maaaring makasira ito sa electrical conductors ng ating mundo, gaya ng naganap noong localized power outages sa Quebec noong March 13, 1989, kung saan, ayon sa NASA, nagkaroon ng 12 oras na blackout. Epekto ng solar storms sa internet. Malaki ang epektong dulot ng solar activity sa mundo. Nagdudulot ito ng electromagnetic radiation na maaaring makaapekto sa satellite communication at radio signals. Samantala, ang solar flares ay maaaring magsanhi ng geomagnetic storm sa Earth na maaaring magdulot ng disturbance sa magnetic field ng planeta. Gaya ng nangyari sa 40 Starlink satellites ng SpaceX na pagmamay-ari ni Elon Musk, kung saan nababalitang na-damage ang mga satellite na ito ng solar flare na hindi nila inaasahang ma-forecast. Ngunit paano mawawala ang internet dahil sa solar storm? Upang tuluyang mapatumba ang internet, kinakailangan ng isang solar storm na makialam sa napakahabang fiber optic cables na nagtatagos sa ilalim ng karagatan at kumukonekta sa mga kontinente ng ating planeta. 20 hanggang 70 milya or 50 hanggang 145 kilometers ang mga cable na ito na may kasamang mga repeater na tumutulong sa pagpapalakas ng kanilang signal habang dumadaloy ang internet. Bagaman ang mga cable mismo ay hindi maaaring maging biktima ng geomagnetic storms, ang mga repeater ay maaaring maging biktima nito.
At kung mawawala ng bisa ang isang repeater, ito ay maaaring sapat na upang mapatumba ang buong cable. At kung maraming cable ang mawawala ng koneksyon, ito ay maaaring magdulot ng internet apocalypse. Gaano katotoo ang internet apocalypse? Isang pangunahing pananaliksik sa George Mason University na si Professor Peter Becker, kamakailan ay nagsabi sa Fox Weather na ang araw ay medyo tahimik habang ang internet ay unti-unting lumalago. Ngunit merong 10% tsansa na sa susunod na dekada may isang napakalaking pangyayari na maaaring magdulot sa pagkawala ng internet. Tinutukoy ni Becker ang 1859 Carrington Event, ang huling pagkakataon na may naganap na coronal mass ejection or CME. Kapag ang isang CME ay papunta sa ating planeta, maaari itong makialam sa mga kritikal na infrastruktura tulad ng power grids, mga satellite, mga sistema ng navigation at GPS, mga transmitter ng radyo at kagamitan sa komunikasyon, at inaasahan na mas magiging marahas at mas matindi ang mga solar storm. Inaasahan ng mga eksperto sa NOAA Space Weather Prediction Center na ang araw ay magtatamo ng kanyang maximum, ang tuktok ng kanyang 11 taong siglo mula Enero hanggang Oktubre 2024. Pero alam nyo ba, noong January 6, 2013 ay napredict na di umano ng palabas na The Simpsons ang pagdating ng solar superstorm. Ang The Simpsons ay isang sikat na TV show na isang longest-running American animated series. Ang tungkol sa solar storm na mapanood sa kanilang Season 24, Episode 9 na ang nilalaman mismo ng palabas ay isang prediksyon sa hinaharap. Mapapanood sa episode na ito noong 2013 na ang mga tao ay tila nag-aalala at nangangamba dahil sa may parating na sakuna o delubyo sa kanila kung saan mawawalan sila ng internet connection at electricity. Ayon sa iba, ang pinalabas ng The Simpsons ay hindi lamang di umano nagkataon dahil kilala na ang animated series na ito sa pag-predict di umano ng mga major events sa mundo na tila naging makatotohanan magmula sa pagkamatay ni Queen Elizabeth, pagkakaroon ng COVID-19 at maging ang trahedya ng 9/11 at iba pa. Ikaw, ano ang masasabi mo? Mahirap i-predict kung kailan darating ang solar storm. Sa layuning mapanatili ang kaligtasan at kakayahan ng internet infrastructure laban sa epekto ng solar storms, kinakailangang palakasin ang teknolohiyang ginagamit sa internet infrastructure dahil ang pagkakaroon ng mga alternatibong sistema ay mag-aambag sa pagpapalakas ng resiliency laban sa mga posibleng pagkakabasag ng internet. Sa panahon ngayon, masusing pagtalakay at pagpili ng impormasyong paniniwalaan ang mahalaga. Bagamat pinangangambahan, nakasalalay pa rin sa aksyon ng mga tao at ng pamahalaan ang susi upang matugunan ang potensyal na epekto ng solar storm sa ating buhay. Kaya kung mangyari ang solar superstorm, ano ang gagawin mo kung mawala ang internet at electricity? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!